Ikaw kumusta? Ining higayon na. Ato na sab bisita ang kamanang lokal sa lungsod sa Clarin. Ato gyapong kumustahon ang ulahing mga gimbuhaton sa lungsod Calabo kini nagpadayon nato nga krisis sa pandemya sa COVID-19. Alang sa pagpalapnag sa tanan ato sang sa departamento sunahan ato sang kuhaan sa mga unang pagtimbaya no nga ato ang mga interview karon si Sir Jojo Roa nga ato ang Municipal Administrator o si Kuya Carmelito Hiray ang ato ang Municipal Information Officer. Sir Joe, una na. Daghang salamat no, Sir DC Adoni ug si Sir Johnny sa inyong anhi karon ug sa mga katawan sa lungsod sa Clarin ug sa mga nagtimbaya o nagsigig paabot sa mga balita diha sa One TV channel. Maayong buntag o may adlaw kanatong tanan. So, murag dugay-dugay na gid mo mula ka interview bahin sa ato ang update hilabi na sa COVID-19 dinhi sa lungsod sa Clarin, in which medyo mimbalik yun. Dili nato ni siya pugnan nga ibalita nga mitaas yun ang ato ang kaso dinhi sa lungsod sa Clarin. Besides, may abot ta og 34 kabuok positive. So the other day ming abot tag nabalaka ang ato ang halandong mayora sa in the person of Mayor Loring Rua ni adtong Lunes, Mayo 17 sa may alauna antak na sa kapo na exactly 1:32 ang among meeting nagpatawag og ITF meeting or Inter-Agency Task Force mahitungod lagi sa kakusog or ming taas nga kaso sa ato ang COVID-19. Besides, muna di usa sa among tutukang maayo kung what are those priority the case of COVID-19 or the economic activities sa ato lungsod. So during sa meeting milusot nga resolution sa IATF nga lagi ang ato ang Clarin Town Center, Sir Johnny, Sir Adoni medyo nabibo na gid ang Clarin Town Center na to gumikan sa ato ang maayong pagdala diya, pero mo lagi ang health protocol wala yun nato nasunod. So during sa IATF meeting nay pasaka og resolution ang ato ang mga members nga ato sang ginatawag o sa closure ang part sa mga kanang mga barbecuehan na to. Kay di lang yun walay wearing of face mask, walay social distancing. So adunay resolution to close sa mga barbecuehan na to. So may pasaka og na-approve munay unang resolution atong Mayo 17 nga ato gini siyang i-close. Sa ikaduhang resolution mahitungod kini sa ato ang tourism destination din sa lungsod sa Clarin, especially kini mga beaches nato nga lagi ang ato ang ITF resolution before mauman ang 50%, so gidown nato ni og 30%. It depends upon the capacity for especially kung what I mean is kung ang usa ka beach mo cater sa 100 persons, ato kining gidown og 30%. We are only allowing the 30 person for that particular establishment. So tanang establishment dinhi sa lungsod Clarin amo nang gidown og 30%. Mo na itong second resolution. The third resolution nga na ato ang panday niadtong Lunes mao kining strict implementation sa mga wake kanang or mga lamay kining at mga pag-vigil. So ming abot dito kanay mipasaka sa mga members sa IATF nga kinahanglan 5 days ra gyud ang ato ang lamay. 5 ka adlaw. Dayon kaning 5 ka adlaw wala ginisugal nga ato ang gi-allow. Besides, pag-abot og alas 10 wala na mag-vigil kundi ang immediate family ra mo'y ato ang gi-allow sa isira gini nila balay kauban maglamay sila diyan sa sulod
kay immediate family naman itong gi-allow. Alas 10 na siya taman sa gabi. Na CBO nga maadto dito. Naay CBO. Kay besides, support namo nga resolution is the adaptation of Executive Order number 36 nga gimugna o gipanday sa atong probinsya headed by the Governor Philip Tan nga ang curfew kanang uniform curfew sa ato ang Misam Central from 10 o'clock until 4 o'clock in the morning. So muna ato ang curfew sa 3 o'clock. 10 o'clock until 3 o'clock in the morning. Muna atong curfew. So amo ning i-adapt ang resolution, especially sa ato ang tourism nga kon nga diha ay gitataman. So ang ikalima nga resolution, nakalimot ako. Upat na resolution, the adaptation. Mao nang ato gyud ning gi-implement dito sa ato ang gihatag na nato ning mga resolution ngadto sa ato ang kapulisan, ngadto sa ato mga barangay level to implement such resolution coming from the Interagency Task Force. So, ingani ming abot pod sa punto nga doon na po tayo resolution kay doon naman tayo nabilin nga kwarta sa 2020 more or less 3 million nag-realign po tayo kwarta from the disaster fund nga mo allocate po tayo o antigen test sa tanang empleyado nga na dinhi sa ato ang munisipyo. So nag-allocate po tayo 500,000 to purchase antigen test. Muna karong adlaw Mayo 20 na ato niya makita dinha sa ato ang kuan sa ato municipal gym the mass testing of antigen test sa tanang empleyado regular ka or makaswal. So nakita ninyo no nga naagi tay activity karong adlaw kay ang amo ang quadring by Monday pohon kung usang empleyado dili magpa-testing dili po namo siya pasudlon mangita siya paagi nga naa siya result sa antigen test para di nato mahamper ang ato ang mga services dinhi sa lungsod sa Karing. Siguro Sir Adoni, Sir Johnny, sa pagpalawak pa aning ato ang mga paghisgutan karon ani aman ang ato ang Municipal Information Officer nga si Sir Camilito Ray, siguro siya pa'y magpalapad sa ato ang mga activity sa lungsod sa Karing. But besides the Sir Adoni, kung before ako ihatag sa ato ang Municipal Information Officer, kining antigen test ang nagsuggest ani mao ato ang halamdong congressman, ang atong deputy speaker nga may tawag gid siya nga may suggest siya nga kung pwede atong mapangitaan para sa safety sa katawhan sa Karing. It's a good suggestion no. Malipayon kami nga may suggest yun nga mag-mass testing ta para po sa katawhan sa lungsod rin. Daghang salamat Congressman Dipo. Sige, kuan ang antigen gikan siya sa probinsya, nakahulam ta sa probinsya ang ato ang gikater nga kit ra siya kit lang. Dili man siya wala ni si machine Sir Johnny. Kit lang ni siya itusok sa imong ilong din na siya ikuan ka matesting. Mura ni siya nga antigen test. Usmo na ako no. Usa ka ni sa mga suggestion sa atong halandong Deputy Speaker Congressman Henry Wamingal nga ang tanang empleyado not only regular to include sa ato ang mga ginatawag nga job order nga ato gyud makiter. Ako Osborne, daghang salamat Congressman kay kami kabalo maging kasi adunay nga basta si Congressman gusto niya as early as possible ato yung ma-safety ang atong lungsuranon hilabi na sa lungsod sa Karing. Okay, una sa tanan akong mainiton nga pagtimbaya ning adlaw nga Huwebes pizza 20 no sa bulan sa Mayo ug nadungog nato ang matawag nato mas detalyado na kayo no nga mga impormasyon mahitungod sa ato ang pag-update sa ato ang mga katawhan o mga lideres meaning ato ang pag-atubang sa pandemic na COVID-19. Salamat sa makausap pa sa ato ang mga higala sa media, ato ang way puas na 1TV network channel
nga na kanunay nag monitor pod ug aron mahatod sa tuang mga katawhan ang mga nag-una nga mga development sa atong lungsod sa Clarin. Agi og sumpay sa maong impormasyon nga giyagyag sa tuang municipal administrator kalambigitan nining maong mga kalihukan nato karon og update sa COVID sama sa mga resolusyon na gihimo sa tuang local interagency task force COVID-19 o ang kasamtangan nato nga makita nato karon live ang ato ang mass antigen testing sa mga empleyado, both permanent and job orders employees. So kadto na nahimo ang mga nagkadaiyang mga resolution. Actually ang tukmod niini gumikan sa paspas nga pagtaas sa atong kaso sa COVID, active cases nga miabot og 34 na ni-rank ta og 2 gikan sa probinsya. Ubay ta medyo napailalom ta kaniadto karon apil na tos mga top notchers. Gumikan kay daan na nato ni nga gipasidaan na COVID is already around the corner now in our community and local transmission is real. Wala na yung mga travel history ang atong mga kaigsuunan na dinhi sa to ang mga sikbit na kuha o sa to mismo nga komunidad. So mao nga ang resolution mao man gyud ang maghimo og dako nga ngipon alang sa paggiya sa atong mga sakop sa barangay, labi na sa Barangay Health Emergency Response Team ug sa mga ahensya nga matawag nato mga stakeholders aron sa samang pagkaagi mosanong usab sila sa ato ang mandato nga tukma pod sa gipa kanaog nga Executive Order number 36 series of 2021 sa atong mahal nga gobernador Philip Tan. So tungod niini atong kalauman nga una ang pagsabot sa ato ang mga katawhan kay lagi sa mapanalitan sa unang resolusyon nga gipadayag sa atong administrator na temporaryo unang giundang ato ang food cart operation din sa Rotunda nga bahin sa town center nga nakahatag og kabibo nakapalig-on balik sa lakat sa ekonomikanhon nga bahin sa tuang lungsod ni income ta pero ato usab nga nakita nga bisan to wala pay na-contaminate atong gilikayan gilantaw na daan nato as proactive measure nga dili tang mutugot nga makasa ta sa ato ang mga kaigsuunan kay lagi dili lamang mga lungsuranon sa Clarin ang mianha dinha kundi natay mga dumuduong mga bisita gikan sa mga sikbit nga dapit. So moto pagsabot tungod kay nasayod ta nga atong mga kaigsuunan diri pod nagsumikad ang ilang panginugurian. Anyway, temporary ni kung say lakat sa mga swab testing ang ipahigayon nato sumala sa abot sa contact tracing rekomendasyon gikan sa ato ang Department of the Interior and Local Government mahimo man mo pakanaog na sabta og executive order alang sa pagbalik sumala sa resolusyon sa atong lokal na ATF. Ang dugang po pagsabot sa ato ang mga tigpamatigayon sa ato ang mga establishment nga nasakop sa ato ang Office of the Tourism tungod kay mikunhod man balik ang ato ang gi-allow from 50% to 30%. Kini dako pud nga epekto sa ila tungod kay nasayod ta nga ang numero importante sa ato ang mga operators especially sa mga establishment. So again, temporary sa gihapon, nanginahanglan sa inyong pagsabot o pagsanong kay ang atong katuyan walay lain kundi dili mao ang pagpanalipod nga dili na makuyan na pagpaspas ang ato ang kaso sa COVID. Mausab ang atong mga lamay, mga haya nga naanad man ta sa kultura nato nga kung mahimo isagad pa gyud sa siyam sobra pa gyud usahay sa siyam ka adlaw pero ato na nang gilimit karon sa 5 ka adlaw plus ato gyud nga gihangyo ang mga katawhan nato nga mahilig bitaw gyud sa sugal di man na gyud sa himuon natong rason pero nasayod gyud ta mga kaigsuonan ug lungsuranon nga ang transmission kung naay makontaminate din paspas so muna nga ang pamilya mismo sa mga hintungdan kabaw mi nga ang panagtapok sa maniini makapahupay sa ato ang kadulanan pero nining panahon sa pandemya ug sa bag-o nga normal angay natong dumdumon nga dili lang nato i-allow nga pinagi sa mga pagsubo nato magsubo patag lain. So
ang mga kahimtang po nato sa katong makita nato karon live sa video nato, no. Doon natay gipahigayon nga mass testing. Ang i-reiterate pag-usab nga salamat sa ato ang Deputy Speaker of the 18th Congress ang atong working congressman kay actually nagdamgo ni kaniadto sa LGU, pero ang iyahang capacity to perform financially medyo dili siya makahatag og katin-awan kung kanus-a. But because of the leadership of our working congressman, bisan gani siya karon mismo gisulay pod ni mao nga pandemya, but the people are praying together for his fast recovery, and together with his family naghapon tong among timos nga pagpasalamat kaniya kay his guidance in running our LGUs are becoming so essential in responding to the pandemic that we are facing. So we pray ko nga nining pagpasalamat nga ikaw gasunod pud ka niini makatabang dugang sa pagpalagsik balik sa imong panglawas kay your people, not just in our district but in our province, need you a lot, no. Rest assured with our prayer kami sa simbahan nagaampo pud alang sa imong paspas pud nga recovery. So balik ko nako, nakita nato nga saya, no, na-capture man ni Sir Johnny ang kalipay sa atong mga empleyado, both rank and file and department heads, na pagdeklara sa ato ang mga medical practitioners, mga medical technologists, mga medical frontliners na nagnegatibo ka human kagi antigen. Malipayon. Dilabihan ka malipayon. So kwahi sa diha naglingkod pa sa waiting area, kita man nato sa video na medyo naay kakulpa usahay murag naghinuktok kay lagi dili kalikayan ang kabalaka. Unsay mahitabo sir kung dunay nagpositibong empleyado sir? That's a wonderful question, Sir Johnny. Nalipay ta sa tuang municipal health officer nga doon na gipananggan-an nato ang pasilidad. Nga to ang kahinumduman nga doon natay LGU facility, quarantine facility, and even an isolation facility. Kato atong gi naundang man to gumikan sa pag lift sa ato ang mga quarantine days, no, ibutan naman nato sa balay. Ato karon nga gi balik andam alang sa posible na magpositibo. Alas 8 pasado nagsugod ta, no, nakasaksi mo until karon panahon nagapadayon, and probably until tomorrow kay paspas po ang ato mga practitioners dito wala kay nagpositive. Dalaygon ang Dios niya na kay lagi malipay ta na negative ang result, no. So nanatay pasilidad dito sa to ang municipal function hall na diya sa Poblacion 4, just in case mag-positive sa antigen ato sang ipundo dito alang sa pag-andam nato sa ilahang schedule na swab test dito sa probinsya nga pasilidad sa mga kung mag-positibo sila Another dadon testing. sila dito provincial facility. Kung asymptomatic lang, kung symptomatic, dadon sila sa Dunya Maria o sa mga hospital na maka-accommodate nila sumala sa Gilagda. Kung mag-negative sila dito sa swab test, o balik sila, no, sa ilahang agencies, ilahang mga panimalay. Kumusta ang monitoring sir sa atong nagpositibo? Atong 30 class ba? Oo, katong ato ang 34, no? Nalipay ta nga aktibo sa kayo atong mga sakop sa ato ang DILG contact tracers. Kay gikuha dayon nila, nag-conduct dayon sila og kanang contact tracing katong mga immediate contact sa mga nagpositibo. Bi-categorize naman na nila, familiar naman siguro tatanan ni ana kinsa tong mga indirect kinsa tong directly na direct contact sa nag-positive, ato mo din itong i-advise sila for swab test. Kinsa tong second, depende sa nature sa ilang contact sa first level, usually ma-advise o home quarantine samtang magtagad og resulta sa ipahigayon nga antigen or swab testing. So tungod niini gisabay nato ang ato ang mekanismo pinagi sa gipatawag nga meeting sa interagency task force. Aduna tay gihimo dayon nga lakang at the same time gapadayon tong atong nga andan nga movement alang sa mga nagpositibo. Kuya Adunay. Ito bang executive order or resolution sa IATF about atong
bawal sa ang mga limitado ang sa curfew, unified, dahil sa Panutong Province. Dayon ang katong mga mag-vigil after ato doon na ba'y nangasikop dahil operation. Sa tinuoray gyud Kuya Adone and Sir John, ang ato ang mga sakop sa kapulisan nagasumikad pud sila sa unsa ang mga black and white nga nakabuot sa ato ang local IETF. Hinungdan nga kining mga nasampit nga mga resolusyon nga nakabuot mo sa pinigigamit nila alang sa ilang pag-apprehend sa atong mga kaigsuunan. So muna nga moto pagsabot na siguro ang tema nato karon tungod kay naanad mangguta bisan tuig nakapin ang ato ang krisis, dili kalikayan nga murag mo feel bitaw ta nga okay ra ni, kumbati ra ni, safety ra ni, pero actually kita nga naa sa paglantaw sa lakat sa ato ang panggamhanan karon sa tibuok lungsod sa Clarin, nakita na ito nga na local transmission. So muna nga grabe ang atong pagtukmod usab sa mga kapulisan, hinungdan nga naagyoy mga madakpan Kuya Adone, medyo ubay na sila karon gikan Lunes gud no, pagkagabi operate na sila. So karon Huwebes, so in 3 days time, 4 days time, ubay-ubay na ang ato ang naatubag din ang mga ginikanan kinihangyo nga sumasagingon sa atong administrator nga lagi na madakpan. So penalty sir? Sa ato ang original nga IETF resolution, the reprimand ta sa first offense, no, na undergo community service ang atong mga offenders. Ang second offense natay 500 penalty, ang third natay 1,000. So kini gialayon gihapon nato sa ato ang panglantaw nga i-disiplina nato atong kaugalingon. Kani pila ra ba ni nga kantidad alang sa uban, pero dili man ni ang punto kung pila imong penalty or sanction. Ang punto dinhi mao nga kini mga gipanday nga mga balaod nun sa ato ang mga sakop sa council alang kini sa pagtudlo nato, pagpahimangno nato nga ang pagpakgam sa pagkuyanap sa COVID nagsumikad dili sa uban kundi sa ato mismo nga pagalingon ang magsugod sa kung tagsatag sa kapanimalay. Kuya Adone, Katong mga nagsugod na ba ta sa mga senior citizen sa COVID vaccine? Kung kahinumduman sa ato ang previous nga coverage no sa ato ang gihapon nga talahuron nga 1 TV channel, doon natin gipahigayon nga miss dose na 100 to ka allocation o adunay lain nga the following day, because that was May 11, Mayo 11 adlaw nga Martes, diin sa miss dose doon na po tayo mga quick substitute. Mao to nga sa 100 langkob na ang quick substitute. Naka-appeal dito nga to ang Kalandong Mayura Loring Roa uban ni board member Miming Roa Senior o kay Reverend Father Fred Malalis. Kato gituyo gito nato nga ma-appeal sila sa quick substitute alang sa pagpangandam sa ato ang senior citizen nga mahitabo karon sulod semana. Kay after May 11, May 12 onward hantod atong pizza gis kay extend pa kita Friday matutong target no May 14, pero tungod pa sa lakat sa panahon sa Bagyong Crising abot siya o naka-extend pa tang May 10 alang sa second dose sa mga BHERT. Doon natin mga 400 na allocation nato. So gituyo to nga ma-appeal na to sa quick substitute silang mayura mga senior citizen aron makita sa atong mga kaigsuunan nga nanay ug tatay nga karong sunod semana na schedule na ta sama sa to ang mayura nga 82 years old. Kita po makabatong tag susama nga kumpiyansa o pagsalig nga lagi ang vaccine, whatever it is always safe and effective. Kumusta ang health ni Mayura after sa kaluoy sa Ginoo, Sir John, wala tay ato man siyang gi-monitor gyud, dili lang kami mismo sa pamilya kay gani dito man gyud ang atong kinakusgan nga administrator sa Mars Medical Center si Sir Rocky Rua.
aron hapuhap ba mupakalma kay siyempre mabalakang yun ang inahan labi ng tiktak ang dagom. But nonetheless, at that age of our local chief executive, after vaccination, garbo kay nginianhi pa diri ni kasal to gyud. Ha? Ni duty pa. Nya kami nagsige mi hangyo nga pahuway lagi. Pero gusto man siya nga din mo na nga after which ang dimonitor ng hapon nandun sila BA pagkaugman ni-report siya sa opisina. Pero sige no, maayo yun ang muna nga balik-balik ko nato diri nga naman tungod kay ang ato ang one TV kanunay nagbalik sibyaan ni importante man ning impormasyon nga kinay mo ipaminawa, no? Natay mga lehitimo nga sibya nga mupakalma nato nga muhulip sa mga nag-unang impormasyon nga nakapasalaan nato sa pagsabot nga ang bakuna sumapa makadaot dili ka na tinuod kay dayang na ni nakita na sa ato ang pagsibya dinhi gilay pa na ug atong gidugang pagpasabot kay simana naman ang nilabay grabe ka luwas ang So kanang abutay na ito, di pa ba napaigi sa gidaghanon sa ito ang mga senior citizen diri for first dose? kanang gidaghanon nato gid Kuya Adoni Sir John magsumikad man na gyud sa allocation gikan sa ato ang national sa atong ahensya sa Department of Health. Ang role sa LGU mao lang ang pagtubag sa unang ang mao ang master listing. Mo bitaw nga ang una nato bitaw pagsibya dinhi atong gipasabot nga magpalista gyud ta. Bisan nagduduha ta, magpalista ta kay your name will be part and parcel of the master listing. The same document will be submitted to the provincial health office, to the regional, to the national Department of Health aron maapilan ta sa allocation. So, kung ang pangutana karon musapar ba ni ang allocation, ang tubag niini magdepende gyud sa ihatag. But definitely the promise of our good President of the Republic, Rodrigo Roa Duterte, nga iyahag yung pabakunahan ang mga tao para masuod ta sa atong gitawag herd community. Sir, so isip sumpay na lang po lakip sa EO number 78 series of 2021 nagipakanaog sa atong Halangdon Mayura niining si Manahuna ang ato ang mga katawhan ato pong ililion kay ang ato ang mga empleyado nag-observe po ta og skeleton workforce. Kay nung duman nga mitaas ang kaso, wa po nagpasabot nga ato pong pasagdahan ang atong mga empleyado. So ang atong inahan nga local chief executive naglantaw niini mao nga doon natay gi-implement sumala po sa EO number 36 ni Governor nga encouraging all public and private agencies nga will go into skeleton workforce aron malimitar ang ginaghanon sa ato ang mga empleyado ug kawani nga moatubang sa atong mga katawhan. But rest assured nga ang ato ang batakan nga serbisyo ato gid nga mahatod gihapon sa tibuok semana na niya pata sa atong gitawag og skeleton workforce aron ato ang limit ang exposure sa atong mga empleyado. Okay. Bisan engineer, bisan sa paningkamot sa atong Deputy Speaker Congressman Henry Waminal, siya na positibo say mensahe ni engineer. Maulagi, misanong mi sa panawagan, no? Misanong mi sa panawagan ni Deputy Speaker Congressman Henry Waminal na katong kiset ni nakakontak niya amo gyud gi taga-patagan. Usa sa mga kontak ni Congressman Henry Waminal sa lungsod Karin si Konsehal Arnel Espio. So karon adlaw among i-antigen test si Konsehal Arnel Espio kay niingon man siya nga musanong gid mi. So nanawagan kami lungsuranon sa Karin kung kisa tong naka close contact ni ikaw anhin lang mo sa atong municipality haron ma-cater ta mo or matagaan mo og ma-testing mo sa antigen test. Besides Sir Adonis, Sir Johnny,
ang ato ang kami na magimi-prayer everyday among giampo ang ato halandong congressman, deputy speaker, congressman Henry Waminal nga madali nato ni ang iyang for fast recovery kay tungod lagi kay gikinahanglan gid nato siya dili lang sa lungsod sa rin sa tibuok probinsya haron kay dili magini siya pag unsay ato mga yango unsay ato magkinahanglan dinhi sa lungsod sa rin naagi ni siya. Besides kaninyang gi-suggest sa ato ang mayura, may suggest siya nga Mayura Marie Lorraine i-antigen test gid ang ato ang mga katawan or ang ato ang mga empleyado. Sunod ginato kay lagi dili ni ang atong kaning pandemic lagi akong usbon ni di ini makita. Wala na takabalo kinsa tong positive, wala na takabalo ko kinsa tong nag high risk nga kuan. But anyway, ang nusuran sa karing inubanan sa ato ang halandong mayora o sa mga konseho o sa ato ang vice mayor nag-ampo gyud sa fast recovery sa ato ang deputy speaker. Usbon nako sa panapos nako nga statement akong gihangyo ang lusuranon sa Clarin, please stay at home kag balik. Please dili na ni siya komedya for the first time last week nga mitaas gid atong kaso. For the first time nahimot ang top notch sir. May unta lagi ko ni gugod sa lumba sa dagan kay gold medalist mi. Karon ming baba may pagka silver medalist basit tomorrow kay ming subside nan manggamay tungod lagi sa mga resolution nga atong ipanghimo nga gikuan nanawagan ko sa ato ang mga kaigsuonan din sa lungsod sa Clarin nga please balik at stay at home, depinsaan nato ang atong pamilya. We have to follow the health protocol, social distancing. So follow ang asa atong solusyon para mapugnan o masubside niya ato ang kaso din sa lungsod sa Clarin. Usbon ako, lungsod sa Clarin, daghang salamat in behalf sa ato ang local chief executive, Honorable Mayor Glory Perua. Salamat sa iyong mga kanunayon sa pagsuporta sa atong administrasyon karon panahon na ilabi na ata sa pandemya. Og isip inyo hang tigpamaba dinhi sa lungsod sa Clarin ang tanan napadayag na usbon ako sa pag-ingon katawhan ang COVID dili responsibilidad sa bisan kinsa nga nagpalibot nato. Kung buot kita nga makatampo mapakgang ang pagkuyanap nini atong sundon ang gilagda sa ato ang gobyerno pinagi sa pagsunod sa minimum health and safety protocol natong mga kaigsuonan. So, daghang salamat sa ato ang One TV, sa ngalan sa ato ang local chief executive, uyog ang tibok pwersa sa ato ang Sangguniang Bayan, ang atong vice mayor, mga department heads, kalipay o pagpasalamat ang gibati sa ato ang halandong mayura nga nagmalampuson ng atong mga gimbuhaton bisan pamantaliwala sa pandemya. Gikan dinhi sa lungsod sa Clarin, kauban nato ang ato ang municipal administrator, our local risk reduction management officer, Engineer Jojo Rua. Ako ang inyong tigpamaba. Mingan kaninyo, daghang salamat, Uswa Clarin. Higala, namato ang ato ang Municipal Information Officer si Carmelito Hiray o ang ato ang Municipal Administrator sa Clarin si Engineer Jojo Rua. Og napadayag na ang tanan kalabot sa ulahing mga pag-responde sa kagamahanang lokal batok niining krisis sa pandemya karon. Gikan dinhi sa atong lokasyon, behind the camera ang atong program director Mr. Johnny Tommy. Kini yung higala Adoni Dicen. Salamat maayong adlaw Misamis Occidental.